ang nangyari dito sa hearing, impeachment hearing. Simulan po natin doon sa prosecution. Sa tingin niyo po ba naging mahusay ang pagganap ng prosecution sa kanilang pagpipresenta ng kanilang witness? Well, actually, ang pag-present nila sa witness nila, in my observation, yung prosecution witness was there to really just to authenticate, no? Yung pong dinownload niya na video, no, from the Facebook page ni Harry Roque. So, yun ang ipapatunay niya. Ang problem kasi, when nag-present po siya ng purposes, no? Kasi kung bago ka kasi mag-present ng testigo, ibigay mo yung mga purposes, no? Meron na po kasi doong mga purpose clause na hindi na naaayon sa kanyang competency to testify, no? Kasi I think kasi dapat malimit lang yun doon na dinownload niya at pinakita nila ang video. So with that, kita natin ang prosecution, may optics din sila. Kaya nga, na-realize ko rin dito sa impeachment proceedings, hindi talaga purely legal, but talagang mataas din ang presensya ng political. Kasi kung sa korte na regular courts natin yun, ma-objectan talaga yan . At saka ma-objectan yung pati yung pagbigay niya ng opinion, no? Ang problema, ang nagtatanong kasi, ang mga senator judges din na, kumbaga, parang napipilitan din mag-explain ang witness, pati ang mga lawyers ng either about ng prosecution or the defense. Now, on the part of the defense, on the first day, I would admit that maraming mga na-overrule or na-deny na mga objections ng defense, no? Which, ang basa ko naman, is that parang, I think, si Chis Escudero, at that time, was playing parang, sige, pagbigyan natin lahat, no? Let the witness answer. And kukonte lang yung na-sustain. But on the second day, yung nag-cross-examination na, ang kabila naman, na-prostrate na nga si Attorney Ligutan dahil nga sa hindi din makapasok ang kanyang mga objections. By the end of the day, I would see it that the defense performed very well, especially si Attorney Nagbasa. Kasi ang nangyari, yung napaghandaan niya Kasi pagka kinabukasan kasi yung cross-examination. So he had this time to study and really to have this kind of questions, no? So yun ang observation ko. I think the defense was able to bounce back yung sa cross-examination nila. Attorney, nabanggit nyo na optics ang nangyari at hindi lang po dahil sa mga legal na proceedings ang nangyari dito. Pero sa tingin nyo po ba nakapuntos sa taong bayan ang prosecution nung nilahad nila itong witness na ito? Alam niyo po, sa ngayon, kung pag-usapan natin, never man talaga nakapuntos ang prosecution, even at the time na nasa Committee on Justice stage pa yan. Because, the people would never believe them. Kasi, kapag mag-akusa ka kasi, dapat kasi, may credibility rin yung mang-akusa ba. And the personalities involved na nagpasa nitong articles of impeachment. So, having said that, meron pong mga pangyayari na napilitan na lang sila ipasa ito. Dahil wala silang choice, no? And at the end of the day, the fact na nalaman nila na meron pong 16 votes na yung threshold, no? Kasi ang constitutional denominator is talagang all members of the Senate, which is 24. Parang napansin ko lang, parang medyo naging matamlay ang prosecution. But they still have yung kanilang sa court of public opinion sa mga tao, no? So they have to present, no, their evidence na kumbaga ipakita nila but through optics na. Kaya makita po ninyo yung the way mag-present si Attorney Ligutan. Kung sa korte po yun, maraming objections, yung mga characterization ng statement, yung repetition ng answer ng witness, inuulit niya ulit bago siya magtatanong. Those matters are simple things, no? But in regular courts, pag objectionan mo yan, magagalit talaga ang judge. Bakit ka ba nire-repeat mo pa yung sagot? Bakit hindi dire-diretso? You are wasting judicial time, no? That is really in litigation. But since nga political, nagkaroon na maraming optics. Isa pa po na nakita kong optics is yung pamaraan na meron pang manifestation bago mag-present ng articles of impeachment. Meron pang tinatanong yung prosecution kung ano ang inyong stand, which are, sana, para lang yun sa memorandum, no? Kung mag-submit ang prosecution, or both parties required to submit their memoranda. Pero, ang nangyari, na-advance na kaagad, no? At saka parang yung mga senator judges, especially doon ng non-lawyers, parang nagdadiretso na rin sila sa merito. So, ang aking tingin po talaga, sir, if you will analyze this, yung legal evaluation is there. But, ang optics at yung political, mas marami po talaga ang political optics para i-convince yung taong bayan. Kasi they know for a fact that they no longer can convince the impeachment court. Paano man sila makakuha ng 16? 13 nga sila, variable pa nga yung 13. So they know that they cannot get it from the impeachment court. So they are now courting the public opinion. Kaya nga, makita po ninyo, sa social media, paspasan yung trolls, tapon dito, tapos yung mga doon sa allied, no, na
kahit na minsan natatawa na nga ako sa mga comments nila, binibend na yung definition. When in fact, klaro naman talaga, literally, and as well as common sense sa pag-interpret ng mga alleged violations, wala naman talagang kaso against the Vice President. Okay, attorney, si Master Judea po, no? Medyo Yes, nagkakaroon po kasi ng kalituhan, no? Nakikita natin yung mainstream media, ang pinipraise nila is yung prosecution team. Pero kung makikita natin sa mga comment section, sa mainstream media, social media, ang pinipraise nila ay yung defense team. Pero sa inyong pananaw po, sa 3-day trial na yon, sino po ang nangibabaw dun? Nangibabaw, of course, ang defense, no? Because it's easy to destroy an accusation rather than to prove your own innocence. Kasi, remember, it is the duty of the prosecution or the burden of the prosecution to prove its case, no? And every time that the defense will try to attack it, ang simple lang man ang kailangan gawin ng defense. This is all politically motivated. Kasi, basic po kasi sa impeachment is that sinasabing, kapag mapatunayan na ito is politically motivated, dismiss ng kaso or acquitted na po yung respondent because you cannot use this as a tool to remove a political enemy. Hindi pwede eh. It should be based on yung tagang culpable violation of the Constitution at saka yung tinatawag nating a betrayal of public trust. Now, talking about mainstream media, hindi naman tayo magtaka niyan. Ako rin ever since talaga yan, panahon pa ni Old Man, PRRD, is that the bias is there. Ang optics nila magbigay doon sa news nila, yung kanilang headline, di ba? Nakaklaro natin na magaling mag-twist ba? In fact, ang remaining na lang talaga na bastion, ito pong SMNI natin, at the same time, ito po yung mga independent bloggers na talagang nagbibigay ng message to all, no? And yun ang effective kasi ang mga masa doon na nanonood eh. They do not want to watch already sa mainstream media kasi alam nila na klaro ang bias, no? Sabi ko nga sa kanila, bakit hindi mahirap depensahan ang VP Presidente? Sabi ko, kasi simple lang guide natin eh. Truth and justice, supported by law and the Constitution. Paano tayo mawawala dyan? Now, on the other side, they are always trying to bend it, no? If not twist the law, no? They have been doing that and the people are no longer stupid enough not to understand what they're doing. Nakikita nila na, hindi naman kami bobo kasi yun ang naiinis ang taong bayan kasi parang ginagawang bobo ang taong bayan. And akala nila malulusutan nila yon. Hindi po eh. Mas meron na tayong mga AI, ang gagaling na nila kahit mag-post ka ng English dyan, i-interpret nila sa ChatGPT yan, sa Gemini, alam na nila kung ano yung ibig sabihin. So, ibig sabihin, the taong bayan are talagang vigilant and watching, no? Going back po sa mainstream media po, kanina po kasi twice na po, meron akong nakausap na from The Economist, and kanina po, taga Switzerland na media went to see me and talk about it. Ay, iba talagang alam nila, sir, no? Ang alam nila, yung anong pinifeed sa kanilang mainstream. So, ganun pala ang nangyayari. Yung mga foreign correspondents, they get their news from the mainstream, of course, kasi yun na yung mga kilala. And ano yung pinifeed sa kanila, yun rin yung pinapalabas nila doon sa kanilang station. So when they learn the truth here, sabi ko, pinakita ko, sabi ko, ganito. Nanganga sila, ganun pala. Sabi ko, yes. How could you say that BP Inday Sara, na lost niya ang kanyang betrayal of public trust, itataas ng rating niya, both satisfaction and trust rating. So now they are understanding and they are reaching out to us, no? Na sabi nila, pwede pa ba kaming magtanong kung ano ba talaga ang nangyayari? So they went to the house of PRRD kanina, inamahan ng mga tropa natin sa Davao, and they saw it, no? They saw it that ganito pala paano siya mahalin ng mga tao dito. Yes. So yun po, no? It's very hard, no? If the people mismo ang kalaban nila, it's very difficult. Even if you have all the money, influence, power, but if you do not have the people, you will never win in this particular battle. Tama. Ito ay sa Barangay Aratok, Maguindanao del Norte. Kuha ito ng July 10, Marlon, which is yesterday lang to. Normal pa ba na ganyan ang baha? Alam mo, Marlon, sabihin ko sa'yo nung pinapanood ko to, sabi kong ganyan, yung huli kong materialis na natatandaan na nakitang ganyan, agos ng lahar. Yeah. Di ba yung agos ng lahar nung pagputok ng pinatubo? Ganyan yung agos ng lahar. Pero ngayon, yung ganyang klase ng eksena, yung lakas ng current na yan, baha na siya ngayon.
baha na siya ngayon? Gamitin ko yung salita mong, yung tanong mo kanina, normal pa ba? No? Maaaring hindi normal yung ganyang kalaking agos ng tubig baha. Dahil siyempre, epekto ng global warming, climate change. Ang hindi normal, yung wala tayong nararamdaman sa national government para maibsan yung mga ganitong klase ng problema. Higit lalo, higit lalo, sandamakmak na mali-malitang pera ang nakikita natin na mula mismo sa flood control projects o iba pang infrastructure projects. Ang tinutukoy ko, babalik uli natin yung babalik uli natin yung usapin ng flood control scandal hearing na bakit ang pinagkakaabalahan ng Kongreso bilang prosecution, ng Senado bilang impeachment trial, at ng national government mismo, ng Malacanang, bakit mas inuuna nila yung impeachment trial kay Vice President Sara Duterte samantalang mas mabigat na issue, usapin at pangangailangan itong problema sa flood control. Totoo yan, Marlon, no? Tapos ang hiling sa atin ng isang Senator Erwin Tulfo, mag-move on na sa flood control issues. Dahil ang kanyang sinasabi, hindi lang naman daw flood control ang issue ng bansa at marami pang iba. No? At kasama nga nun, kabi-kabilang kaso rin ang kanyang isinampa against the Marines dahil sa cyber libel. At kasi dinadawit nga ang kanyang pangalan sa flood control at nagbitiw ito ng salita na kapag napatunayan na siya ay involved sa flood control, siya ay magre-resign. Maaaring hindi ka nga involved sa flood control, pero may mga ibang issues. Tama ka naman sa mga ibang issues. Di ba? Tama naman siya sa mga ibang issues. Pero, hindi naman tama na sabihin mo sa sambayan ng Pilipinong mag-move on na. Lalo't nakakakita tayo ng galahar na klase ng pagbuhos o pagbugso ng mga bahang yan. Marlon, nabanggit mo yung flood control, nabanggit natin yung flood control, no? Siyempre, ang isa sa mga personalidad na naging miyembro ng ICI, remember, guys, remember ICI? Nag-exist po ang ICI. Hindi lang ho natin masyadong naramdaman dahil masyado nilang pinulitika ito. Ang isang naging personalidad na miyembro dyan ay si Mayor Benji Magalong ng Baguio. Marlon, ang Baguio ngayon ay nakakaranas din ng matinding baha. Ito ang Baguio ho. Baguio yan, Marlon. Imagine that. Okay, it's quite a long video, hindi na natin tatapusin. But the thing here is baha. But where did we see Mayor Magalong na nag-imbestiga? Sa Baguio ba? Hindi. Nakita natin siya saan? Sa Davao. Naalala mo yun, Marlon? Naalala mo saan nag-imbestiga yung mga loko-lokong yan? Tama. Hindi ba At kapansin yung biglang pananahimik din ng isang Mayor Benji Magalong. Nung unang sigwada sa issue ng flood control, talagang ultimo siya. May mga pre-present pa na dokumento at detalye nung anomalya, di ba? Pero after nga nun, nung nag-ICI, nagbitiw o tinanggal, wala na tayong narinig tungkol sa kanya. At hindi maiwasan na magtanong yung mga kababayan natin, pati ba ikaw, Mayor Benji Magalong, bayad na rin? Pati ikaw ba, Mayor Benji Magalong, tumanggap na rin ng maleta dahil tahimik ka at sinasampal ka ng katotohanan na ultimo sa lungsod mo, sa Baguio, ay malala ang baha dahil palpak ang flood control projects. Yes. Dito sa susunod na materyales na ating ipa-flash, si Miss Susan pa din, isa siya sa pinakauna. Ma'am Susan, di po ba kayo po ay taga Davao? Tama po ba? Paki-confirm po. And if you're from Davao, baka po dito sa next na material, matulungan niyo po kami mag-interpret ng kanya pong sinasabi dahil wala si Kuyang Ibi today, kung ano po ang kanyang sinasabi. Although nabasa ko na, Marlon, sa caption na itong isang materialis na ipapakita natin, yung dasal ng mama, ang sabi niya, Lord, sobra-sobra na. It's too much, Lord. Yun yung sabi sa caption. Pakitulungan po kami sa mga kaibigan nating bisdak dito sa ating comment section, no? Let's see our next material. Lord, grabe Lord, tabang in town. Grabe ang diri sa mga sa sitio Kabisulon. Grabe ang baha na ay buhawi sa bukid. Wala may kabaluan niya sa mitingon ani. Loin taon niya. Butong sawa na may kabalog. Sa may mudagan ani ang among mga silingan diri wala ko kabalog unsay nitabo sila.
taong bata sa mga bata niya. Tingin. Wala ko kamalog na itabo sa mga silingan dre. Tulo di ko na yung taong bahala sa mga kami kabalo. Grabe ka na ko sa baha. Mga buha-buhawi na gyud di na gyud ni normal. Butong sana na itabo sa mga silingan dito ron. Sorry, hindi po ito sa Davao City. Na-recognize ko lang po kasi si Ma'am Susan na taga Davao, baka po matulungan kami mag-interpret. But we will read your interpretation later, no? Ito po ay sa Sitio Capisulon, Davao Occidental, Friday night. Ang sabi, Marlon, no? Ang sabi sa interpretation, sabi ni Lionheart, ang una niyang sinigaw was that, Lord, please help. Diba? Wait lang, ibaba natin siya. Ang sabi, Lord, please help. And then another here, help Lord please, sobra-sobra ang baha. Tapos, yes, hindi po sa Davao City yan, Davao Occidental po yan. Humingi lang po kami ng tulong sa na-recognize namin taga Davao City for the translation, but then a lot of you interpreted or translated. But and thank you po, no? And ang sabi dito, Marlon, another, grabe ang baha dito. Yun yung interpretation, sabi ni Lionheart. Tapos, ang another one, may sinabi siyang linya, sabi ni Carl Cristiane, we don't know where to go. Yon. And then, ito, another one, di na namin alam ano ang gagawin. And then, here's another one, di na namin alam saan kami pupunta, Lord. Kung kapitbahay namin, di namin alam ano nangyari sa kanila. And then, where to run? We don't know our neighbors where they went. Tapos, and ito yung kagandahan, mag-relax lang kayo. Ang sabi, di ba, yung namumuno na siyang nag-video, nagsiselfie, no? Yung alam na yung takot pero kailangan niya mag-step up as that man na nag-lead sa kanila, no? Padre de pamilya siguro, Pam. Kasi boses ng bata o boses ng babae na pinapakalma niya yung mga kapamilya niya, di ba? Na nakakadurog ng puso, Pam. Unang-una, bago pa dumating itong pananalanta ng Bagyong Inday, kune-question na natin anong preparasyon at asa ng Bongbong Marcos para paghandaan yung ganitong klaseng sitwasyon. Pangalawa, sige, sorry Marlon, sorry ha, basahin lang natin iba pa. Hindi po ito Davao City, again, this is sa Sitio Capisulon, Davao Occidental, last Friday night, yesterday po. And then sabi nila ni Zairine, hindi na daw nila alam kung saan sila pupunta at hindi nila alam kung nasaan ang ibang mga kapitbahay nila. Itulong daw. So Marlon, nandyan yung nandyan yung, hindi lang siya concerned sa silang pamilya, di ba? Yung concern din nila is yung nasa kapaligiran nila, no, nasa na yung mga kapitbahay. Kasi pagka ganyan may sa ganyang kalaking insidente ng krimen, o kahit ordinaryong krimen, lalo kung malapit ka sa kapitbahay mo, wala kang ibang malalapitan, wala kang ibang hahanapin para lapitan, kundi kapitbahay mo. And kung nag-aalala siya sa kalagayan nila ng kanilang pamilya, kasabi na rin yun, kung gusto man nila lumapit sa kapitbahay, nag-aalala na rin sila. Nasaan na rin kaya yung kapitbahay nila. Tapos yung takot na kung may nangyari sa kapitbahay nila at nangyari yun, hindi malayong mangyari rin yun sa kanila. At yun yung mga nararamdaman ni Kuya. No? Nakakalungkot na isang padre de pamilya na aminado. Na pati siya helpless, Pam. Kasi nga wala nga tayo nararamdaman tulong sa national government. Walang preparasyon at iba ang focus, kundi ang focus lang nila ay impeachment lang kay Vice President Sara Duterte. Tapos meron tayong senador na maliban sa nagsalita ng Bendalo na ang tunay na pakilala sa sambayan ng Pilipino nung nangangampanya at nangingi ng boto ay kakampi ng inaapi. Eto, siya pa ang may nagsasabi na mag-move on tayo sa flood control. Paano po kayo makakapag-move on kung may mga kababayan tayong ganyan?